Nagsimula ang pelikula habang dumadalo ang mag-asawang sina Steven at Emily Bradford sa isang pagpupulong ng mga negosyante. Si Steven ay financier ng mga investors. Habang kausap ni Steven ang mga kakilala, iniwan siya ni Emily at may sinenyasan na isang lalaki. Sa isang sulok nag-usap sina Emily at ang lalaki, sa mga kinikilos nila ay tila may namamagitan sa dalawa. Dumating si Steven at ipinakilala ni Emily ang dalawang lalaki sa isa't isa. Sinabi ni Emily na nakita niya at nagustuhan ang isa sa mga gawa ng lalaki kaya niya iyon nakilala. Ang lalaki ay si David Shaw na isang artist, ayon sa kanya, nagtapos siya ng art sa Berkeley University. Sinabi ni Stevens na interesado siya sa mga gawa ni David kaya papasyalan niya ang studio nito, gusto niyang mag-finance kung magustuhan niya ang mga iginuguhit nito. Kinabukasan, habang naglalakad si Emily, may kumukuha ng mga litrato niya. Tumuloy siya sa tirahan ni David. Makikitang magkalaguyo pala ang dalawa. Sa art studio ng lalaki ay tinatamasa ng dalawa ang init ng kanilang ipinagbabawal na pag-ibig. Habang nakahiga pa sila, nakatanggap ng voice message si David mula kay Steven. Sinasabi nitong darating siya sa kanyang studio. Kinagabihan, dumating si Steven. Habang nag-uusap ang dalawang lalaki, napansin ni David na naiwan ni Emily ang wedding ring nito. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa nang sasabihin si Steven. Sinabi niyang hindi nakatapos ng pag-aaral si David, natuto lang siyang magpinta noong nakulong sa kasong pagnanakaw. Nahaharap din siya sa kasong pang-iiskam sa matandang babae na pinaibig nito at iniwan. Higit sa lahat, hindi David Shaw ang pangalan niya. Dan Paduano ang tunay niyang pangalan. Nagulat si David sa huling sinabi ni Steven na, alam din nito ang relasyon nila ni Emily. Pinapili siya ni Steven kung ano ang gusto niya. Una, sasabihin niya kay Emily ang lahat at sa babaeng tinakbuhan niya. Pangalawa, bibigyan niya si David ng $500,000 pero papatayin niya si Emily. $100,000 na paunang bayad at $400,000 pagkatapos mapatay si Emily. Nagulat man, wala nang pagpipilian si David. Sinabi ni Steven na hihintayin niya ang lalaki sa kanilang bahay. Bago umuwi, inihulog ni Steven sa mailbox nila ang larawan nina David at Emily na magkayakap. Naghahanda si David para makipagkita kay Steven nang mula sa kanyang opisina, tinawagan siya ni Emily. Sinabi nitong naiwan niya sa lamesa ang kanyang wedding ring. Iniimbita naman siya ni David ng pananghalian kinabukasan at ayon dito, maghahanda siya ng paboritong pagkain ng babae. Dumating si David sa bahay ni Steven. Itinuro nito ang kanyang gagawin at lahat ng pasikot-sikot sa bahay. Papatayin niya si Emily at palalabasin na pinasok sila ng mga kawatan. Pagkatapos nilang maplano ang lahat ng hakbang na gagawin, ibinigay ni Steven ang $100,000 na paunang bayad saka umalis si David. Papunta na si Emily sa tirahan ni David para sa imbitasyong pananghalian pero, nabigla ito nang harangin ni Steven. Kinukumbida siya nito ng pananghalian din. Napansin din niyang hindi suot ng babae ang kanyang wedding ring. Sinagot siya ni Emily na pinapaayos lang at maluwag na. Samantala, handa na ang pagkain na ihinain ni David. Lagpas na sa oras pero wala pa si Emily. Lumabas na lamang ito at nakita pa si Emily na inihatid ni Steven sa kanyang opisina. Sa galit at inis, umuwi at sinira ni David ang iginuhit niyang larawan ni Emily nang makatanggap ng tawag mula sa babae. Sinabi niya ang nangyari at humihingi ng paumanhin. Sabi pa niya, makikipaghiwalay na siya kay Steven at sila na ang magsasama. Pagka-uwi ni Emily sa kanilang bahay, inilapag niya ang kanyang susi. Kakausapin niya sana ang asawa pero nagdahilan si Steven na nakaschedule ang paglalaro nila kasama ang mga kaibigan. Pumasok na lamang sa kwarto si Emily. Naghubad at naghahanda para maligo. Dali-dali namang kinuha ni Steven ang susi sa keychain ni Emily at inilagay sa may main door. Hindi na rin niya inilock ang pintuan. Nagpaalam siya kay Emily na lalabas na at tatawag siya bago umuwi para makapag-usap na din sila. Katulad ng usapan nila ni David, paglabas ng kotse ni Steven, bago masara ang gate ay sumabay ng pasok si David na nakamaskara. Pumasok na ng banyo si Emily at nagbabad sa bathtub. Maingat na pumasok ang nakamaskarang kawatan sa loob ng gusali. Kinuha nito ang iniwang susi ni Steven. Ginamit niya iyon para makapasok sa apartment nina Emily. Samantala, abala na sa pagsusugal si Steven. Tumingin siya sa oras saka tumawag sa kanilang bahay gamit ang isang pang-hack na telepono.
Inis na umahon sa bathtub si Emily. Inangat nito ang telepono pero hindi sumasagot si Steven na nasa kabilang linya. Dito na biglang inatake ng nakamaskara si Emily. Dinig na dinig ni Steven ang mga kalabog sa telepono habang dumedepensa si Emily sa pag-atake ng kawatan. Katulad ng plano nila, palalabasin na pagnanakaw ang motibo pero nabisto ni Emily kaya siya pinatay. Nakadampot ng pantusok sa karne si Emily at naisaksak sa kawatan na ikinamatay nito agad. Nang biglang tumahimik sa kabilang linya ng telepono, alam na ni Steven na patay na ang asawang si Emily. Nagmadaling umuwi si Steven. Pagpasok niya ng bahay, nakikiramdam siya. Narinig niya bigla ang pag-iyak ng asawa. Nagulat siya nang makita ang asawa sa kanilang kwarto na duguan at buhay pa. Nasabi lang ni Emily ang kusina. Natigilan pa si Steven nang mapagtanto na nakatawag na ng pulis si Emily. Dali-dali siyang nagpunta sa kusina, nakita nito ang nakahandusay na bangkay ng lalaki na nakamaskara. Kumuha ito ng screwdriver at sinira ang pintuan saka ipinabulsa sa kawatan ng screwdriver. Kinuha din niya ang susi sa bulsa ng kawatan at ibinalik sa keychain ni Emily. Tamang-tama naman na dumating ang mga pulis na pinagbuksan ni Steven. Noong tinanggalan ng maskara ang kawatan, magkahalong emosyon ang nararamdaman ni Steven. Lalo nang makita na hindi si David ang namatay. Sabi ng isang pulis, naniniwala siya sa testimonya ni Emily, pero sabi ni Detective Poirot, alanganin siya kay Steven. Nang inilabas ng mga pulis ang bangkay, nasa paligid lang si David na nakamasid. Dinala muna ni Steven ang asawa sa bahay ng mga magulang nito. Habang kausap ni Steven ang nanay ni Emily, nakita niyang nagsisignal ang telepono. Sa kwarto ni Emily ay tumatawag siya kay David. Bago maangat ng lalaki ay naibaba na ni Emily. Pumasok si Steven sa kwarto ni Emily at kinuha ang telepono, nang itawag niya muli, sumagot agad si David sa pag-aakalang si Emily. Sinabihan siya ni Steven na saka na uli sila magplano, sa kanilang opisina. Sinasabi ng mga tao ni Stevens na hindi na sila kumikita. Pag hindi maaga pa ng kanilang pagkalugi ay maaring mabankrupt pa sila. Umuwi naman si Emily sa kanilang bahay, pero nang buksan niya ang pintuan, hindi na gumana ang susi nito. Inisip niyang baka pinaayos ng asawa. Hiniram niya na lang ang duplicate sa guard nila, nagtaka pa siya sa sinabi ng guard na hindi naman pinalitan ni Steven ang susiyan nila. Nagkaroon na ng pagdududa si Emily sa asawa kaya gumawa na siya ng sariling investigasyon. Nalaman niya sa bangko na nalulugi na si Steven sa financing business nito. Iniulat niya din sa pulisya ang nalaman na maaring si Steven ang may pakana sa nangyari. Kung napatay siya, makakatanggap si Steven ng 100 milyones mula sa kanya. Ipinaliwanag naman ni Detective Poirot na ayon sa kanilang investigasyon, ang tawag noong gabing mangyari ang krimen ay galing sa automated calling system sa opisina ni Steven, hindi na nila siya itinuturing na suspect. Ang ipinagtataka ng detective, kumpleto naman ang pagkakakilanlan ng kawatan na nakuha sa katawan niya, pati ang screwdriver na ginamit panira sa pintuan ay nakuha sa bulsa, pero bakit wala siyang susi sa kanyang bahay? Ipinagtaka din iyon ni Emily, pero, kinuha nito ang address ng kawatan at umalis. Pumunta siya sa address nito, sinubukan niyang buksan gamit ang susi na dala at nagulat eto nang mabuksan niya. Nakatanggap naman ng tawag si Steven, ang naririnig niya sa kabilang linya ay boses niya noong ipinapapatay niya si Emily. Nai-record pala ni David ang kanilang pag-uusap sa planong patayin ang babae. Nakipagkita siya kay David at wala na siyang magawa noong hingin nito ang 400,000 balansi, kung hindi maibigay, bibigyan niya ng kopya ng recording si Emily at ang mga pulis. Kumuha ng pera sa bangko si Steven. Dala-dala ang pera na umuwi sa bahay. Nagulat siya nang makita na nasa loob si Emily. Sinita ng babae ang asawa sa natuklasan, siya lamang ang maaring maglagay sa susi ng kawatan sa kanyang keychain. Inamin ni Steven na ginawa niya iyon para protektahan ang asawa sa kanyang kabit. Ipinakita pa niya ang litrato nila ni David na magkayakap, sinabi din nito na scammer ang lalaki at muling ipinakita ang isang lumang pahayagan na hinahanap ng mga otoridad si David. Si Emily naman ang nasorpresa sa nalaman kay Steven. Sinabi din nito na namba-blackmail si David, 500,000 ang hinihingi para layuan niya si Emily. Katunayan nakapagbigay na siya ng 100,000. Napagtanto ni Emily na malaki ang sakripisyo at pagmamahal ni Steven sa kanya. Sa isip-isip niya,
kaya pala nalulugi ang financing business ng asawa dahil dinidibdib nito ang kanyang pangangaliwa. Nakaramdam siya ng awa at konsensya sa asawa. Dahil dito, nagkapatawaran ang dalawa at nangakong magsisimula muli. Ikinabahala ni Steven ang mungkahi ni Emily na magsusumbong sila sa mga pulis. Ayon sa kanya, baka parehas lang sila na maimbestigahan pa. Malalaman ng mga pulis na ang kawatan at si David ay magkakilala. Tinanong siya ni Steven kung may mga hawak si David na maaring ebidensya na kakilala nila ang lalaki, sinabi lang ni Emily na ang kanyang wedding ring na naiwan niya sa apartment ni David. Nangako si Steven na kukunin niya iyon. Tumuloy siya sa apartment ni David pero wala na doon ang lalaki. Nakita niya lang ang isang mensahe at ang wedding ring na nakabitin. Sinasabi ng sulat na sa isang parke sila magkikita. Tumunog ang telepono ni David at sinagot iyon ni Steven, sinasabi sa kabilang linya na kumpirmado na ang biyahe ni David papuntang New York. Noong magkita na sila, kinuha ni David ang pera at ibinigay naman kay Steven ang recording ng kanilang pag-uusap. Umalis si David pero masama ang kutob na parang may nakasunod sa kanya. Dali-dali etong sumakay sa tren papuntang New York. Sa loob ng kanyang kwarto sa tren ay lumitaw si Steven at pinatay si David. Bago malagutan ng hininga ang lalaki, nalaman pa ni Steven na may ipinadala si David na kopya ng recordings kay Emily. Binawi niya ang kanyang pera saka kinuha ang baril ng lalaki at nagmamadaling umuwi. Nalaman niya sa guard ng apartment na kinuha ng kanyang asawa ang mga dumating na sulat. Sa kanilang apartment, laking pasasalamat ni Steve at hindi binuksan ni Emily ang mga padala. Matapos niyang maitago ang pera, nakita siya ni Emily. Ipinasuot niya sa asawa ang wedding ring na nakuha niya sa apartment ni David. Nagyaya ng hapunan sa labas si Steven pero maliligaw daw muna siya saglit. Habang naghihintay makaligaw si Steven, napansin ni Emily ang bag na dala nito at binuksan niya iyon. Nang makaligaw ang lalaki, sinabi ni Emily na bibili na lamang siya ng pagkain at hindi na lalabas pa. Nagmungkahi din siyang papalitan nila ang seradora ng pintuan dahil hindi pa niya nakikita ang kanyang susi. Pumayag na lang ang asawa. Pagkaalis ni Emily, tinignan ni Steven ang susi kung saan niya inilagay noon. Nagulat siya dahil nandoon nga ang susi. Hawak-hawak pa niya iyon nang biglang lumitaw si Emily. Hindi talaga siya lumabas. Gusto niya lang ipamuka kay Steven ang ginawa nito. Ipinarinig pa niya sa asawa ang recordings, nakuha niya iyon habang naliligo si Steven. Dahil dito, nagalit si Steven at tinangkang saktan si Emily. Lumaban ang babae, gamit ang baril na nakuha ni Steven kay David ay pinagbabaril ang asawa. Nagtatapos ang pelikula nang dumating ang mga pulis. Pinapakinggan nila ang recordings kung saan nag-uusap sina Steven at David. Sinabi ni Emily na ipinagtanggol niya lang ang sarili dahil papatayin siya ni Steven. Sinang-ayunan na lamang eto ni Poirot.